Magbubunot muna ako ng damo para ang aking cellphone ay maipwesto. At bago ko simulan ng kwentong ito, hayaan niyo munang magpakilala ko. Ako nga pala si Mr. Mister, isang hamak na gwapo sa mata lang ng asawa ko. Ako ay hindi matali sa upuan at ito papunta na naman kung saan. At for sure ito ay kaligayahan. Pagbigyan na, nasa bakasyon malapit lang naman ang aming destinasyon. Kaya medyo late na kaming umalis sa bahay. Sobrang sinusulit ko talaga bawat oras kasi malapit-lapit na ang bakasyon ay magwakas. At isang dahilan na rin ito ay makapagbanding kaming mag-asawa at makapag-relax at quality time pa. Tamang pikit na lang sa ilalabas sa bulsa. Ang sarap din naman kasi talagang mag-adventure. Go with the flow na lang kung saan ka mapunta, kung saan ka kakain at kung ano-anong makikita sa kalsada. At walang pag-iisip-isip, laging ang last decision ay bahala na. Ngayon, ikinatutuwa ko ang panahon kasi madilim-dilim, walang init at sana'y ulan magkaroon. Feel na feel ko kasi ang biyahe kapag umuulan at samahan mo pa ng music at magandang tugtugan. Isang chance pa. Basta yung may magandang tugtog. Napanood nyo ba yung last upload ko? At kung hindi nyo napanood, ay panoorin nyo. Para naman madagdagan ng minutes view ko. Pineflex ko lang naman yung gupit ko dyan. At habang nagbo-voice over ako nito, ay katabi ko yung asawa ko. At nang makita niya ang clip na to, napabulong siya sa akin ng, "Babe, sabihin mo prinsesa ako." Kaya ayun, ang napakagandang prinsesa ko. At ito na nga, nandito na kami sa mga exciting part. Kaya pala naman traffic kanina ay meron ditong water park. Buti na lang, mataas-taas ang sasakyan. Kaya itong mga ganitong bagay ay easy lang. Doon lang naman sa part na yun baha. At lahat ng aming daan na tinahak ay ginhawa. Sobrang nakaka-relax lang talaga yung mga ganitong daan. Yung walang traffic, may magandang tanawin at puro kurbahan. Rhyme ka na naman. Pinakamasarap talaga magbiyahe sa probinsya. Walang komosyon, walang polusyon at sariwa ang hangin. Bakit sarado ang bintana mo at naka-aircon? Huwag ka na maingay, mag second voice ka na lang. Pero walang halong biro, ito talaga yung hahanap-hanapin mo. Kasi kung nakatira ka sa lungsod, ay hindi mo mararanasan to. Ito talagang advantage ng mga nakatira dito. Malayo nga sa kabihasnan, pero dito mararanasan ang kapayapaan. Kung mapapansin nyo yung bundok sa harapan, pag-akyat nyo dyan, ang bayan ng Tagaytay ay inyong masisilayan. Isa sa pinakamagagandang pasyalan. Ang kagandahan sa lugar na ito, ang pinakamaliit na bulkang Taal ay abot tanaw mo. Maniwala ka, mamaya ipapakita ko sa video. At isang saglit na nga lang ay malapit na kami sa aming destinasyon na pinagkabiyahe-biyahe. Geray mo lang kasi malayo-layo na rin ang aming nilakbay. Ang aking mga kamay, paa ay talagang ngalay na ngalay. At hindi na nga nagtagal ay nakarating na kami dito sa aming location at hindi na ipadala sa amin ang magandang impormasyon. Yung ang pagmasdan ng biyaya ng Panginoon. Ito ang magandang tanawin na nasaksihan dito sa lokasyon. Sobrang nakaka-relax talagang pagmasdan. Itong magandang tanawin na aming nasaksihan. Nakikita ko lang ito dati doon sa libro. Pero ngayon katabi ko na at abot tanaw ko. Pumasok pala muna kami dito sa aming pag-check-inan para makapagpahinga at ma-feel ang malamig na higaan. Simple lang pala ito pero sobrang ma-appreciate mo. Kaya dyan muna kayo at mag-relax na ako. Ipakikita ko na lang yung buong lugar sa susunod na video. Kaya magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Pero bago mag-end ito, i-follow mo muna. Dyan muna kayo. Paalam.